Samantala, hinatulang guilty ng Office of the Ombudsman si Albay Governor Grex Lagman sa kasong grave misconduct, habang pinatawa naman ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu Governor Gwendolyn Garcia dahil sa patong-patong na mga kaso. Ang buong detalye ihahatid ni Rovic Manuel. Tuluyan ang ipinagutos ng Office of the Ombudsman kahapon ang pagpapatalsik kay Albay Governor Grex Lagman matapos na mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct na may parusang dismissal from the service and all its accessory penalties. Ito ay may kaugnayan sa pagkakasangkot nito sa illegal na weteng at pagtanggap ng protection money sa mga weteng operators. Nag-ugat ang kaso noong Pebrero ng nakaraang taon mula sa dating barangay chairman na si Alwin Nimo na umaming coordinator at financier ng mga weteng operator. Inakusahan ni Nimo si Lagman ng pagtanggap ng higit sa 8 milyong piso na payola mula sa operasyon ng weteng mula August 2019 hanggang June 2022. Sa ngayon, nanindigan naman si Lagman na kailanman ay hindi siya tumanggap ng weteng payola at naghahanda na ang kaniyang legal team para iapila ang desisyon ng ombudsman. Samantala, ilang linggo rin bago ang eleksyon, pinatawa naman ang 6 na buwang preventive suspension ng ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia dahil sa umano'y grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at gross negligence. May kinalaman naman ito sa paglalabas ni Garcia ng special permit sa isang construction company na Shalom Construction Incorporated nang walang kaukulang environmental clearance mula sa DENR at walang naunang consultation sa ibang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Sinagot naman ni Governor Garcia ang preventive suspension sa kaniyang FB post at sinabing iginagalang niya ang proseso ng batas pero hindi siya sang-ayon sa naging basehan ng naging desisyon. Samantala, sa panayam naman ng DZRH kay Commission on Elections Chairman George Garcia, nilinaw nito na kung ang suspensyon ay pinataw ng ombudsman sa isang public official ay walang kinalaman sa graft and corruption, kailangan pa rin itong ihingi ng exemption sa COMELEC. At yan po ay kapag ang suspension ay ipinatupad ng Office of the Ombudsman na may relasyon po, katunying ka Jerry, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong Republic Act 3019. Ibig sabihin, kung yan po ang dahilan ng pagkakasuspend at may pending na kaso patungkol sa paglabag sa batas na yan, then yan po ay hindi na kinakailangan ihingi pa na exemption sa COMELEC. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.